So, nasa last week na tayo ng ating series. Excited ba kayo? I hope marami kayong nakuha sa ating Youth Life DNA. As a member of this church and as a member ng Youth Life, I hope and pray na makuha nyo lahat ng mga sinasabi natin dito sa harapan. Kung ano yung stand natin as a Youth Life, no? As a follower of Jesus Christ. Dahil napakahalaga nito, lalo na sa lahat ng mga bagong darating, katulad ni Lance. So, hindi lang ito para sa atin, kundi para rin sa mga darating dito. That's why, na topic na natin itong apat, we are a group of sinners, our only hope is Jesus, love and accepted forever, and creating a safe place. Then, nandito na tayo sa last, spreading the good news about Jesus. So, minsan, kapag nakikita natin to, parang, ayoko kuya, parang ano ba mapapala ako dyan? Mahihain ako. Hindi naman ako introvert ako eh. Hindi ako extrovert or mahilig magsalita. Pero, ano ba minsan ang ating ginagawa kapag, alam mo yun, may gusto kong gawin? Hindi mo basta, kapag may gusto kang gawin, hindi mo siya basta parang napipilitan ka. Somehow, kaya mo siya ginagawa or bakit natin to gagawin, hindi dahil sinabi namin, hindi dahil sinabi lang ni Jesus, pero dahil yun nagsabi sa'yo, which is si Jesus, pinupush yung heart mo to do it. Kasi hindi tayo namimilit physically, pero yung word of God or yung pagmamahal ng Diyos, pipilitin ka magmahal. That's why, yun yung ating focus dito sa ating last topic. So, before that, puntahan muna natin yung mga last topics natin. Ano ba mga na-realize natin dito? Kanina, na-explain na nito ni Kuya Raymart niya sa Youth Life Believes. So, dami niya na sinabi. Pero, we are a group of sinners. We are all sinners headed for destruction. So, lagi natin sinasabi sa katabi natin na sa impyerno ka laging pupulutin. Pero, yun yung ating estado. We are headed for destruction. Yun yung path natin. Nung nabuhay tayo sa mundong ito, hindi ka anak ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos actually, nung pinanganak ka sa mundong ito. Kasi we are born sinners. We are born to reject who God is, the truth is, and yung grasya niya. Binigyan ka ng regalo, hinampas mo, tinapon sa basurahan. Ganon ang pagiging makasalanan natin. Ganon natin tinuturing si Lord if we imagine it. No? And anong hope natin? But God has given us hope. Kahit ganon tayo. Kahit napakatigas ang ulo natin. Kahit, alam mo yon, lahat ng pinapakita natin sa tao, hindi godly. Lahat ng pinapakita natin is puro, pagiging makasarili. Still, God has given us hope. No, and mahal niya tayo. Love and acceptance in Christ Jesus. Yan yung tinuro natin sa our only hope is Jesus and sa third week na we are loved and accepted in Jesus forever. So, kung medyo naguguluhan pa kayo, I'm encouraging you na pumunta sa ating YouTube channel. No? So, ayun. We are loved and accepted in Jesus forever. So, ano yung last week natin? Preach ni Kuya Dave is yung yes. Good. Very good. So, we are creating a safe place. So, hindi ka mahihiyang pumunta dito kasi it is a safe place. Walang manghuhusga sa'yo, bakit ka late? Ba't ka pumunta dito para kumain lang? Walang naggaganon dito. Pwede ka uminom ng tubig dyan, malamig or mainit. Magtimpla, magdala ka ng kape mo. So, we are creating a safe place here kasi pinaramdam sa atin ng Panginoon na we are safe everywhere we go. So, dahil nandito tayo lahat, at yung Panginoon Diyos nasa atin, we are creating a safe place na katulad ng tinatayo ng Panginoon hanggang sa huli. Yes, we are creating a safe place. Hindi siya magiging perfect kasi we are not perfect. Walang perfect na church. Kung ayaw mo dito, lumipat ka ng ibang church, hindi rin yun perfect. So wala din. May mga problema ka rin kakaharapin sa bawat church. So parang nonsense na umalis. Diba? So, nandito tayo hindi para sa isa't isa lang, kundi nandito tayo dahil may Diyos na nagmahal sa atin.
And yung pagmamahal na yon, hindi yun makasarili. Yung pagmamahal na yon, gusto mong mahalin yung mga taong nasa paligid mo. Mahalin yung nasa church. Mahalin yung mga nagtuturo sa inyo dito. Mahalin yung mga naghahanda ng mga pagkain dito. So, ganun ka-safe yung place natin. And, ayan nga, dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, ito yung response natin sa love and command sa Diyos na nagmana sa atin. Kaya merong church. Kasi, ano tayo makakalimutin tayong tao. That's why, lagi natin nire-remind ng bawat isa, andyan ang Diyos sa atin palagi. Na ang Panginoon namatay para sa atin. Ito yung pagmamahal niya. Umalis ka dito, malilimutan mo yung pagmamahal niya dahil sa mga makasarili mong mga gawain. So, lagi ka nakapokus sa kung anong nais mo, no? Then, knowing that by grace we are saved and will be with God forever. Ito na yung ating, paano naman yung mga taong di alam ito? So, that's why meron tayong pang 5 point. Kasi, paano naman yung mga kaibigan mo na hindi kilala si Jesus? Paano naman yung magulang mo na hindi kilala si Jesus? Ikaw mapupunta ng langit, tapos sila saan? So, hindi naman guilt-tripping to, no? Pero, ano ba yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob or knowledge or confidence para ma-sharean sila? Hindi naman natutulog yung nanay mo, gisingin mo, nanay, may share ako sa'yo. Gising ka. So, magalit pa sa'yo yun, no? There was always a perfect timing sa lahat ng bagay, no? So, ayan yung ating pag-uusapan. Spreading the good news about Jesus. Kung hindi, ito lang ang dyan. Hindi sa good news kung hindi mo siya ma-share. Kasi hindi mo ma-appreciate na good yun. Yung balita na yun, parang wala lang sa'yo. Kaya hindi mo ma-share. Kapag may gusto kang i-share, for example, nasarapan ka sa pagkain na to, masarap nito. Kasi ikaw lang nakatikim. Siyempre, gusto mo rin bigyan yung mga nasa kasama mo, yung kaibigan mo, yung sarap nito, tikmo mo. Yung sarap nito, durian. Sasabihin ng mo, baho niyan Hindi nga masarap nga Di ba? Dahil alam mong masarap, gusto mo, tikman mo lang. O kaya kapag mga anak mo, mga anak, yung mga dito, mga nanay nila na pinipilit silang kumain ng gulay, di maganda to para sa'yo. Bakit nila sinishare yun sa'yo? Kasi maganda yun para sa'yo. That's why ganun din sa pag-share ng gospel. Sinishare natin to, hindi para ipahiya yung sarili natin. I-share natin to kasi maganda ito para sa kanila. So, it's not always about you, pero somehow meron ka dyan. So, yan yung pag-uusapan natin. So, before we pray, let us read this verse. So, sige, tayo. Para medyo inaantok din ako Kaya magbabasa tayo. Sige, Matthew 28:18-20. Then, 1, 2, 3. And Jesus came. Go therefore. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, thank you po sa hapong ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa series na ibinigay mo sa mga kabataan na to, Panginoon. I hope and I pray, Panginoon, na ma-absorb namin ito, magising, Panginoon, mabuksan ang aming mga saradong mata, sarado namin puso, Panginoon, na makita yung kagandahan mo through this gospel and at the same time, kapag nakita namin ito, Panginoon, magre-respond kami as a heart, Panginoon, na sharean yung mga tao nasa paligid namin, Panginoon. Lord, give us a reason. Bigyan mo kami ng knowledge, Panginoon, kung paano magsisimula, mag-share, kung paano namin ito may papakita sa mga tao in a good way, Panginoon, na hindi sila mapipilitan. Lord, thank you, Lord, Panginoon, sa pagkakataon na ito. And I pray for your Holy Spirit, Panginoon, to guide us and touch our hearts as we delve into this topic, Panginoon. Marami pong salamat sa ipo namin tinataas saglit na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, upo na tayo. Ayan. Ngayon, di ba nakita nyo dito, go therefore and make disciples of all nations. Hindi nakalagay dyan na go spread the gospel. So kuya, hindi biblical yung ating point.
Biblical pa rin. Pero, paano ka makakapag-disciple kung hindi mo alam yung gospel, hindi mo laging naririnig sa church? Paano mo siya ma-share and mag-make ng disciples? So, yun yung ating titignan dito. Para makapag-make disciples tayo and mapabaptize sila, sino pa hindi pa nababaptize dito? Siguro yung mga bago. Pero sa mga luma natin, may hindi pa ba? Okay na, no? Okay na. Sure ball na. Pasok na sa banga. And baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Siyempre, bago ka magturo, dapat alam mo. Ngayon, kung talagang na-appreciate mo ang pag-ibig ng Diyos, yung ginawa niya para sa'yo, haaralin mo. Kung talagang mahal mo yung tao, kikilalanin mo. Para mas makilala mo siya, alam mo yung gagawin mo kapag nasa paligid ka niya. Ganon din sa Panginoon. Kapag alam mo kung ano yung pag-ibig niya sa'yo, dapat mas kinilala mo pa siya. Hindi ito yung parang, Lord, thank you, mahal mo ako. Tapos balik ka na naman doon sa yung mga lumang ginagawa. Doon tayo nagkakaproblema. Kasi minsan, okay na ako, ligtas na ako, upo na lang ako dito, magpapalamig, then kakain, then next week ulit. Pero anong nadadala mo sa bahay mo, sa mga kaklase mo? Anong nakukuha mo dito na nasi-share mo ngayon sa mga tao na sa paligid mo? Siyempre, yung Word of God. Yun yung lagi naming pinapakain sa inyo. Siyempre, yung kinain yung fried chicken, hindi nyo na ma-share yun, no? Pero yung nakain yung salita ng Diyos, for sure, maibibigay, maipapamahagi nyo sa mga malalapit sa inyo. No? That's why, hindi tayo makakapag-disciple kung hindi tayo makapag-share ng gospel. Minsan, may mga reason tayo bakit hindi tayo makapag-share dahil di mo alam. Ang alam mo lang, tinanggap ko si Jesus. Yun yung gospel. Doon tayo may problema. Okay? Ngayon, ito ang ating topic. What is the gospel? Tinanong ko to last week dun sa nagka-grouping ko. Wala siya dito ngayon. Ano yung gospel? Ano yung sinabi? Tanggapin si Jesus. Ano pa ba? Tapos pinaalala ko kung ano ba yung mga lagi namin sinasabi dito kasi yun yung gospel. Ilang beses na ba kayo umattend dito? Dapat alam nyo na yun kasi lagi namin yun yung ending, gospel, yung namatay si Jesus para sa'yo. And then hindi nyo masabi. Somehow, okay lang yun. Kasi minsan, ang Panginoon Diyos, siya yung nagtatanim sa puso mo. That's why we need to pray. Lord, bigyan mo ako ng puso na makakapag-share dun sa magulang ko. Lord, bigyan mo ako ng puso na aralin tong Bible na to para matutunan ko, sharean yung kapatid ko. Hindi to something na bigla na lang kayo magiging magaling. Kaya that's why we need to always pray, always pilitin yung sarili na magbasa. No? And how to share the gospel? Paano natin si-share? Paano ko magsisimula, kuya? Sabihin ko ba sa nanay ko habang naliligo, Ma, niligtas ka ni Jesus. Sabihin siya, anong paki ko? Diba? Kasi hindi nila alam, ano matutulong yan sa utang ko? Si Jesus? Ano matutulong yan sa gutom ko ngayon? Pambili natin ng ulam. Anong magagawa ni Jesus? So, yun yung ating alamin. Paano natin may share yung gospel sa tamang timing or paraan? And also, why share the gospel? Kasi, dapat mag-share tayo nang may dahilan. Hindi dahil gusto mo lang mag-share para magpasikat. No? Magaling ako sa Bible. Magaling ako sa lagi akong present sa youth life. Hindi ganun yan. Dapat alam natin yung ating mga reason. So, what, how, and why? So, ayan. Ano ang ating masasagutin? So, straightforward lang naman yung mga sabihin ko dito. Madali nyo lang ma-absorb to, actually. So, supportahan ko lang ng mga verse. Okay, what is the gospel? Ating unang point. So, ang dito, hindi lang basta alam mo ang balita. Diba, ang gospel is good news. So, tinatawag natin siyang balita. Dapat alam mo din ang context. For example, nagbalita ka, may nahulog dun sa kanal. Sasabihin sa'yo, saan? Hindi niya pala alam, paglabas niya lang ng gate, nahulog na siya sa kanal. So, hindi alam yung context. So, ang problema, kapag hindi alam yung context, pwedeng ma-mislead ka. So, malalaman, nagiging advance ako. Sorry. So, knowing the context, para hindi mo ma-misunderstood o gagawa ng sariling context or meaning. So, hindi ka gagawa ng sarili mong kwento. Bakit may nahulog sa kanal?
Siguro ano yun, tumatakbo, hindi nakita yung dinadaanan. So, pero hindi naman talaga yun yung nangyari. Nag-imagine ka lang. Gumawa ka lang ng sarili mong meaning. No? Anong kanal? Wala namang butas dyan ah. So, puro kanal, no? Sana na-imagine nyo, no? Kasi mahirap marami kasing example na pwedeng sabihin. Ayan. So, malaman ang dahilan ng nangyari. Di ba kapag, eto mahilig to sa mga mga nagkikwentuhan. Alam mo ba si ano? Tapos, ang sagot ng isa, bakit? Nagtatanong ka ng bakit kasi gusto mo malaman kung ano yung nangyari. Ngayon, si Jesus namatay para sa'yo, dapat alamin mo kung bakit. Kasi pag di mo alam, wala namang pakialam, anong magawa ni Jesus sa pagkamatay niya sa akin? So that's why mahalaga na malaman mo kung bakit. Di ba? Pangatlo, para makapag-decide ng tama. Siyempre, dahil sinabi mo kung nasaan yung lokasyon o pinangyarihan ng pagkahulog sa kanal ng kung sino man yun. Malalaman tuloy ng nanay mo kung saan siya iiwas. Kung ano yung gagawin niya, desisyon. Iikot ako kasi magiging traffic dito, for example. So, dapat, alam natin yung context para makapag-decide tayo ng tama. Mapag-connect mo ng tama sa currently na nangyayari ngayon. For example, merong kwento, di ba para makarelate tayo sa kwento, i-connect mo sa buhay mo. Ay, alam mo, dati nahulog din ako sa kanal eh. Si kasi hindi sinabi, meron palang butas doon. Diba? May mga ganon. Then, para iwas fake news. Huwag tayo basta naniniwala. Yung mga nanay, tatay natin, mabilis maniwala sa Facebook. Pero para iwas fake news, dapat alamin mo kung totoo ba talaga yon, nangyari ba talaga yon, or yun ba talaga yung nangyari. So, alam niyo naman niya yung fake news niya. Ngayon, punta na tayo doon sa tanong. What is the gospel? So, alamin muna natin yung context. Dapat alam mo to. Then, yung gospel, yung main message natin. And ano yung correct response sa gospel? Minsan kasi, hanggang dito lang tayo sa gospel. Then, okay na ako dyan, kuya. No? So, titingnan natin. So, ano muna yung context ng gospel? Yung magandang balita. Kung ikaw, hindi mo pa ma-appreciate na magandang balita ito, kailangan mo malaman tong context. No? Para ma-appreciate mo na maganda talaga itong balita na ito. First one is, we are created by a loving and living God. Create ka niya kasi mapagmahal siya. Kaya ka merong buhay kasi meron siyang buhay na shinare sa'yo. Breath of life. So, mahalaga yan. Ngayon, second one, nung create niya tayo, we rebelled against God. Imagine, yung naglikha sa'yo, or for example, yung magulang mo, nire-rebelde mo. Alam mo yung lagi sinasabi ng nanay, 9 na buwan kitang dinala sa tiyan, tapos gagantuhin mo ako. Diba, mga ganon? Siguro may mga na-experience tayo ganon. Pero imagine, kung si Lord, no? We rebel against God by choosing what we thought was right. Minsan, gumagawa tayo ayan ang ibig sabihin ng kasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan, ginagawa natin yung sa tingin nating tama. Ano yun? Kapag sinunod mo yung feelings mo. Gusto ko nito eh. So, magnanakaw ka. Ay, maganda yung ballpen, kukunin ko nga. Tatago ko. Pag may naganap, di ako magsasalita. Hindi, mag-CR muna ako pag may naganap. Kasi, tingin mo, yun yung tama. Yun yung tama kasi masarap sa pakiramdam. We thought, tama yon. Yun yung laging pinapakita ng kasalanan. Akala mo tama. Pero hindi naman. Talaga. So that's why, ganun yung nangyari kay Adam and Eve. Akala nila, tama, nakainin yon. Lord, mas tama kami. Kakainin namin ito para maging Diyos kami. Ayan nangyari. They rebelled against God. And sinunod kung ano yung feelings nila. Sige, kainin natin to para maging katulad tayo ng Diyos. Hindi ba sila katulad ng Diyos? We are made in the image of God. No? Natatopic na dito ni Kuya Raymart yung porn. When we look at porn, pinagnanasahan mo yung pinaka-image na pinapakita ng Diyos doon sa video na yon. Dahil lahat ng tao ay image ng Diyos.
Ganun yung kasalanan natin. Pinagnanasaan natin maging Diyos. Yun yung kasalanan. Kinokontrol mo yung sitwasyon. Bakit ka magsisinungaling? Para iligtas yung sarili mo na hindi ikaw yung mapahamak, yung kapatid mo yung mapagalitan o yung kaklase mo. Yun yung kasalanan. So sana nagigits natin yun. Tandaan nyo ito, okay? Choosing what we thought was right. Third one. So after the fall, after nung kasalanan, nakain na, we sin not due to circumstances. Hindi yun parang si Eve kasi napadaan dun sa tree of knowledge of good and evil. Si kasi napadaan dun sa bar, kaya napapasok siya. Hindi kasi yun yung lagi niyang dinadaan pagpauwi. Hindi yung nasa paligid natin, yung dahilan kung bakit tayo nagkakasala. Nagkakasala tayo kasi yun tayo. Pinanganak tayo makasalanan. Kaya expected na magkakasala ka. So alam nyo na, makasalanan kayo. Yan yung isa na dapat nating ma-share sa mga tao nasa paligid natin. Bakit? Kasi hindi nila ma-appreciate na namatay si Jesus para sa kanila kasi hindi nila makita yung need for a Savior. Kasi tingin nila matuwid silang tao. No? Fourth one, no, as a sinners, there is a consequence. May nagawa kang kasalanan, it's either mapalo ka ng nanay mo or makulong ka sa kulungan. Laging merong consequence. Pwede ka ba mamili? 18 years old ka na, tapos nagawa ka ng kasalanan, hinuli ka ng pulis, sasabihin mo ba, pulis, magpapapalo na lang ako sa nanay ko, huwag mo na kulong ha. Hindi ka pwedeng mamili ng consequence. Yan yung kasalanan. And dahil hindi ka pwedeng mamili, and ang consequence yon is death. Because we become opposed to the one who gives life and holy. O imagine, si Lord, sa Kanya nang gagaling yung life. Anong kabaliktaran ng life? Death. Kapag naging against ka sa life, nagrebelde ka sa Diyos, saan ka pupulutin? Sa eternal death. Kaya kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan kasi naging oppose ka sa holy and living God. Siya lang nagbibigay ng buhay. Kung ayaw mo sa Kanya, mawawalan ka ng buhay. No? Now, fifth one, we all are heading to destruction. Yun yung sinabi ko kanina. Eternal death. Diba minsan, mapapanood natin doon sa mga pelikula. Meron doon scene na kapag maghihiganti sila at napatay nila yung pinaghigantihan nila, hindi sila kontento. Kasi, para mas naging okay pa yung namatay kasi wala na siyang mararamdaman, patay na eh. Ang ginagawa ng sa mga bagong ngayon, hindi nila agad pinapatay. Gusto muna nilang torturen. Ganon din sa kamatayan. Hindi ka mamamatay na parang bula. Yung parang mawawala ka na parang bula. May pupuntahan ka pag namatay ka. At yun yung galit ng Diyos doon sa impyerno. Continuously mararanasan mo yung kamatayan dahil nireject mo yung buhay. At wala ka mararanasang buhay doon. Ang ibig sabihin ng buhay is pagiging blessed. Di ba? Feeling mo buhay na buhay ka pag masaya ka. Kasi yun yung meaning ng buhay. Kung saan masaya ka at blessed. And sa tingin mo, kapag nawalang lahat yon, nawala yung pagiging masaya, yung pagiging blessed, lahat na meron ka, doon mo na pinapatay yung sarili mo kasi wala na eh. Yun talagang ibig sabihin ng death. Mawalan ka ng kasiyahan, mawalan ka ng buhay, mawala ka sa Diyos. Okay? Because the wages of sin is death. Ba't hindi na lang palo sa puwet? Ba't death, Lord? Kasi nga, He is life. And naging against ka sa life na binibigay ng Diyos. Binigyan ka na ng eternal life. Nireject mo. O saan ka pupulutin? Hindi ka pwedeng mamili. Hindi, may purgatorio naman. Hindi totoo yun. Wala sa Bible yun. It's either heaven or hell. No? Sixth, instead of relying on God's ways, ito na yung condition ng tao, relying on God's ways to live with Him, we often rely on ourselves by
obeying laws and making sacrifices. Still choosing again what we think could save us. Ngayon, nagbigay si Lord ng law, sundin mo yan. Magiging okay kapag nasunod mo to. Ang problema, makasalanan tayo, hindi natin masunod. Pero kahit ganon, tinuloy pa rin natin. Lord, susundin ko lahat to para makapasok ako dyan. Ina-earn natin ngayon yung salvation na hindi mo naman talaga kaya. Na akala mo, still choosing again what we think could save us. Akala mo yun yung magpapaligtas sa'yo, yung pagiging mabuting tao. Pagpunta mo sa youth life, hindi. Ang magliligtas sa'yo is yung reason kung bakit merong youth life, which is si Jesus. And lastly, ito yung context. In the end, we are all hopeless and we cannot save ourselves. Yan yung context ng gospel. Ngayon, hahanapin mo ngayon, saan ako? So lahat pala ng tao mapupunta na impyerno. Diba? Ngayon, nasa na yung hope? Ngayon, yung mapag-share mo nito, maghahanap ngayon ng hope. Ngayon, i-offer natin si Jesus. Ito ang ating verse. Siguro, ito na yung panghawakan yung verse to share the gospel and to share to yourself. No? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Dito pala may explain mo na yung gospel. So, ang unang point dyan is, number 2, God came in a form of a human, and that is Jesus. So, yung Son na tinutukoy dito is si Jesus. Alam niyo naman yan. God became flesh. God became flesh para maging killable siya. Bakit niya kailangan mamatay? So, yun yung tanong doon. So, to live a life, we cannot live. Dumating si Jesus dito, to live a life, we cannot live. Hindi mo ma-perfect yung 10 Commandments. Hindi mo kaya maging mabait. Gusto mong bumait, pero di mo magawa, di ba? He became perfect para sa'yo, para sa ating lahat, and He is accepted by God. Actually, sa lahat ng sangkatauhan, si Jesus lang ang tinanggap ng Diyos. But, He carry our sin, yung kasalanan mo, yung nagawa mong kasalanan, yung kasalanan na nasa DNA mo na, and carry our cross, yung burden ng buhay, yung sakit na nararanasan mo ngayon, and died for our sin. Bilang kabayaran sa di natin kayang bayaran. Kasi kapag binayaran mo yung kasalanan mo ng kamatayan mo, eternal death ang punta mo. Kailangan merong outside na magligtas sa'yo. Pag nalulunod ka sa dagat, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo kasi nalulunod ka nga, hindi mo nga kayang lumangoy . Kailangan mo ng outside person na tatalon para sa'yo. Kailangan natin ng Diyos na bababa dito at magliligtas sa atin. Kasi in the first place, siya yung nabigay ng standard. And then, siya lang yung makakagawa. No? Di natin kaya bayaran, He became the living sacrifice for our sin. For us to be forgiven. Para mapatawad yung kasalanan mo. Binigay niya yung buhay niya para mapatawad yung kasalanan nating lahat. And the fifth one, on the third day, namatay siya, on the third day, He rose from the dead. And defeated death. Di natin ma-realize, pero kamatayan ang nakakatakutan nating lahat. Mamaya, papakita natin. Yung kaisa-isang kinakatakutan natin at di natin masolusyonan. Death. Sobrang medyo advanced na yung technology natin, hindi pa rin natin ito masosolusyonan. At hindi na natin kailangan maghanap ng solusyon kasi 2,000 years ago, meron na nagbigay ng solusyon. So that whoever believes will have eternal life. Pag naniwala ka na si Jesus namatay sa'yo, para sa'yo, nabuhay siya muli, kapag naniwala ka doon, mapapatawad ka, ma-accept ka as children of God, and you will have this eternal life. Hindi nyo masyadong mag-grasp, no? Alam ko medyo naintindihan ko kayo. Dati hindi ko talaga maintindihan yan.
Siguro, kailan ko lang ba na-realize yung gospel? Siguro mga 5 taon, 5 taon na ako nandito sa church. Pero bibigyan ko kayo ng mas simple lang na. Madali lang. So, on summary, ito na yung summary. Sinamarize ko na lang. The gospel is God save us by Jesus' perfect life so that yung acceptance, di ba, dahil sa kasalanan natin, nalayo tayo sa Diyos. Pero dahil sa buhay ni Jesus, yung perfect niyang score, binigay niya sa'yo, pagpunta mo ng langit, Lord, ito yung perfect score ni Jesus, tanggapin mo ko. And sasabihin sa'yo ng Diyos Ama, anak, halika, magpakasaya tayo dito. And third one is His sacrificial death. Hindi lang siya basta namatay dahil pinapatay siya sa cross. Yung kamatayan niya, kabayaran yung sa kasalanan para mapatawad ka. Kasi kailangan, sa hustisya, kailangan may magbayad ng kasalanan. Kapag nasa judge ka, makukulong ka, kailangan may magbayad ng piyansa para mapakawala ka. Lagi merong kabayaran. And then the last one, His victorious resurrection, eternal life. Kailangan niya mabuhay kasi tinalo niya yung kinakatakutan mong kamatayan. Siya lang yung makakagawa nun. Ngayon, this is a free gift of God and we need to believe it to receive it. Ayan lang ang gospel. Para ma-receive yung acceptance, forgiveness, and eternal life, kay Jesus mo lang makukuha. Mamaya, i-explain ko kung paano nyo ito may i-share. Or ma-share sa sarili nyo. No? Pinapakita ko lang kung ano yung gospel. So, sinabi ko dyan, free gift. Regalo, inaalok sa'yo. Biyaya. Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Ngayon, sinasabi ni Jesus, totoo to. Ngayon, kukunin mo ba, maniniwala ka ba? Maniniwala ka ba doon sa inaalok niya at kukunin mo ba? No? So, meron tayong verse dyan. Ito yung sinabi ni Paul, now I will remind you, brothers, of the gospel I preach to you. Which is also, lagi namin pinipreach dito sa Youth Live. Dapat lagi niyong alam to. Which you receive as a power of Jesus Christ, alam mo to. Na-receive mo to. In which you stand, for I delivered to you as of first importance. Ano ba? Yan. First importance. What I also received. Na-receive din ni Paul. Na-receive din namin to. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Bakit? Kasi ito yung dala-dala nyo. Ito yung lagi nyong tinatapakan once na merong laging against sa inyo. Natatakot ka sa kamatayan, natatakot ka sa mga consequence ng kasalanan mo, natatakot ka sa mga ginagawa mo sa buhay. Ito lang yung panghahawakan mo na totoo na mag-i-stay sa'yo forever. That Christ died for our sins in accordance with the Scripture, that He was buried and that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures. So simple lang yan, hindi siya heartfelt, pero information. Napakadali. Jesus lived, died, and resurrected for you. O ibahin natin yung resurrected. Defeated death for you. Ngayon, ito yung gospel, di ba? Ano ngayon yung magiging response natin? So, i-receive ko lang, ligtas na ako. So, okay lang ba magkasala? Ay, hindi, maniniwala lang pala ako ligtas na ako Bakit pa ako gagawa ng mabuti? E di magpakasaya na lang ako sa kasalanan. Hindi to lisensya para gumawa ng kasalanan. Dahil, ang response natin, because God hates sin, it compels you to flee from sin. Dahil yung Diyos na nagmahal sa'yo, mahal mo din, at ayaw mong gawin yung mga ayaw niya, dahil ayaw niya sa kasalanan, hindi mo nagagawin yun. Lagi akong kinakabahan kapag may nagagawa kong hindi gusto ni Mayan.
Kasi mukhang matagal na naman na usapin. Ganon din sa Panginoon. Na kapag ayaw niya, ayaw mo din. In the first place, yung pag-ibig na binibigay niya sa'yo, same na same kung ano yung meron siya. Kung ayaw niya sa kasalanan, for sure, dapat ayaw mo rin nun. Dahil yun nga yung nagpapalayo sa'yo sa Diyos. Next, because God saves us. You are so thankful that you want to thank Him and do good works for Him. May one time yung nanay ko, yung scholar ko, nakuha ko, ang practice namin, yung scholar ko, mapupunta lahat sa kanya. May one time, gusto ko magkaroon ng cellphone. Hindi niya kinuha. Pinambili ng cellphone. Sobrang tuwa ko, lahat ng utos for the week nagawa ko. Sobrang thankful ko kasi first time ko magkaroon ng Android na cellphone. At saka big deal yun kasi yung buong 5,000 nasa akin. Pinambili ko ng cellphone. Cherry Mobile pa to. Yung iba sa inyo, naka-iPhone na. Pero sa sobrang pasasalamat ko, lahat ng utos niya ginagawa ko na may saya. Hindi yung parang pilit. Hindi yung parang, balik ko tong cellphone ko eh. Hindi naman, di ba? Hindi mo ibabalik eh. Gagawin mo talaga lahat ng gusto niya kasi sobrang ganda ng ginawa niya para sa'yo. Third one, because God loves us all. Mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya, you are called to love one another just how He loves us. Kung mahal niya si Maverick, mamahalin ko rin si Maverick. At ganun din tayo sa bawat isa. Di ba? Wala diyang salvation sa response na yan or sa good works. No? Ngayon, ang tanong, alam nyo na yung gospel. Mahirap pa din, no? Nagigagets ko kayo. Pero once na-appreciate nyo yung pagmamahal ng Diyos, pag-aaralan nyo to, alam ko na hindi nyo magagrasp agad. O kung meron man, praise God. Pero ang panalangin ko, bigyan kayo ng heart ng Panginoon na pag-aralan to. Kasi miski ako, tagal ko rin itong pinag-aralan. Hindi isang bagsakan, isang preaching, alam ko na. Alam ko lang yung idea, pero hindi ko kabisado kung paano gawin. Kaya that's why, makinig lang kayo. No? Next, how to share the gospel. Ngayon, paano mo i-share ngayon yung gospel? So, ang una niyan, itong mga bibigay ko sa inyo, sa akin lang nanggaling to. Or sa experience or sa mga napanood ko lang. So, una sa lahat, kapag mag-share kayo, they must first believe that there is a God who created this universe. Kasi kahit anong share mo doon, kasi kung hindi sila naniniwala na merong Diyos, kahit anong share mo, anything that we will say, di sila maniniwala. Hindi man naniniwala sa Diyos mo. Yan lang yung sabihin nila sa inyo. That's why, hindi ko sinasabi matututunan nyo agad to. Kaya alamin nyo paano mapuprove or paano nyo makakapagbigay ng evidence na totoo merong Diyos. So it takes a lot of time and effort para mapag-aralan to. Kung talaga meron kayong heart to share. No? So una sa lahat, parang hindi ko ata nalagay dito. Kapag mag-share kayo, dapat lagi merong timing. Yung lagi kayo nakakausap, yung kapag kailangan na ng topic. No? Sige, bibigyan ko kayo ng pwede nyong panimulang tanong para makapagsimula sa topic. Then, kapag naniniwala naman sila sa Diyos, kasi we are a Christian country, medyo madali dito sa Pilipinas. Then, jump to the question about the problem. Yung problem dito is general. Pwedeng kahit anong problema. Just like kanina, tinanong ko si JC. Ano bang problema ng mundo? Ano ba problema mo? Sinabi niya, financial. Sino man kapag sabi dito, ano pang problema na ayaw nyo? Anong problema na ayaw nyo? Sige, bigay ng isa. Ha? Problema na ayaw mo. Ano? Ha?
Pera din. Ano pa? Bukod sa pera, ano yung problema na ayaw nyo? Pag-aaral. Malungkot. Ayaw mo maging malungkot. Ano pa? Ma-stress. Sige. Ngayon, may kita nyo na ang problema, laging may root cause. Hindi pwedeng meron tayong puno dito, tapos yung ugat nasa tagig. Ang ugat ng puno, nandun lang sa ilalim. That's why, lahat ng problema is an iceberg na nasa tuktok lang, nakikita nyo lang yung problema, pero meron palang pinagmulan nun. For example, financial, pera. So, pag nagtanong kayo, ano bang problema ng mundo ngayon? O anong ayaw mong problema? Yun yung mga pwede nyo itanong. No? About sa problema. Yun lang naman yung problema natin, problema. That will lead to this question. What will happen kapag namatay tayo? That will lead to this question na about death. For example, sige, sabihin ko na yung kay Sabi niya, financial. Bakit financial? Para makuha yung daily needs niya. Bakit daily needs? Ano meron dun sa needs mo? Parang sinashortcut ko na to kasi hindi ko nakabisado. Sabi niya, para mag-survive. Ba't mo gustong mag-survive? Ngayon, napaisip siya, ano ba talaga? Tapos, binigyan ko siya ng clue na para hindi ka mamatay. Laging papunta sa kamatayan yung problema ng tao. Ayaw mo ma-stress? Kasi, nasi-stress ka kasi may ginagawa kang something na nagpapastress sa'yo. Bakit mo ginagawa yon? Ngayon, bakit ka nag-aaral kung problema yung aral? Para ma-impress yung magulang mo. Para yung trabaho mo maging okay in the future. Para hindi ka mamatay na miserable. Laging patungkol sa kamatayan. Kapag tinignan nyo yung problema, laging root cause is laging kamatayan. Bakit lagi kang nagagalit? Kasi may lagi kang ayaw. Ba't lagi mong ayaw? Kasi ayaw mo nasasaktan. Ang sakit at mga suffering and pain, lahat nun, kapag naging matindi, kamatayan ang result nun. Matinding pain, matinding suffering, kamatayan result nun. Ayaw natin yon. So that's why, laging connected sa kamatayan, yung mga pinagbawal ni Lord sa Old Testament. Kasi yun naman talaga yung problema ng tao. Ayaw nating mamatay. Kaya lagi tayong gumagawa ng paraan para maging masaya tayo, kasi malungkot yung kamatayan. Pinapasaya tayo ng technology para makalimutan natin yon. Yung pinaka-problema. Bakit umiinom yung mga taong mga lasinggero? Para mawala yung problema. Malimutan. Yun yung laging tinasabi ng mundong ito. Makalimutan mo yung pinaka-source ng problema. Lahat ng problema sa mundo. At yun ay kamatayan. Kanina, sinasabi pa lang natin, konsekwensyo ng ating mga kasalanan. No? So that's why, pupunta ka pa rin sa tanong na to. What will happen kapag namatay tayo? Kapag tinanong niyo yan, mapapaisip yung magtatanong yan. Si Der, di naniniwala sa Diyos, balik ka doon sa number 1. Or pupunta sila doon sa good works nila. Pupunta sila sa good works nila, ay mabait naman ang tao mo, punta akong langit. Ay masama. Or may isa naman, masama ako eh. Panigurado, impyerno. May ganon, 2 tao lang yan. Si Der confident, isa, lugmok na. So make them realize na makasalanan sila. Doon sa lugmok na, madali na yung trabaho mo doon. Masashare mo na agad. No? Na-realize mo na, nandito ka na agad sa number 3. Na-realize mo na sa kanila yung kasalanan nating lahat. Lahat tayo makasalanan. And for the wages of sin is death. And then, lagi niyong i-explain sa kanila na ang kamatayan is hindi pleasurable. Yung kapag namatay ka, wala na lahat ng sakit na mararanasan mo. No. Mas mag-multiply pa yon and mararanasan mo siya forever. Kung nasasaktan ka na dito, naiinitan ka na sa labas, for sure, sa hell, infinite yung percentage na meron doon.
Dahil habang buhay mo siya mararanasan. So, meron tayong verse dyan, for the wages of sin is death, Romans 3:23. Na walang pag-asa talaga para sa ating lahat. Dapat yan yung maging bottom line, lahat ng masashare natin. Ma-realize nila na makasalanan sila. Kailangan nila nang magliligtas sa kanila. Then the fourth one, ito na yung John 3:16, the gospel. For God so loved the world. Kaya inuna ko yung number 1, kailangan maniwala muna sila meron Diyos para ma-explain nyo to ng maayos. Kasi yung hindi naniniwala sa Diyos, ang daming tanong yan. Mahirapan ka lang, promise. So that's why, alamin nyo yun. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, so, yan yung ating una. Balik muna tayo. For God so loved the world. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, kaya tayo ililigtas ng Diyos. Mahal niya tayong lahat, hindi lang mga tao, pati mga hayop. Kung meron man pet-friendly na magulang kayo or mga kaibigan, for sure gusto nila nito. Dahil lahat ng hayop, lahat ng mga living creature will be restored in the end times. Or sa time na magsisimula yung eternal life ng buong sangkatauhan or ng buong mundo. Mahal niya tayong lahat. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang tanong lang is, tatanggapin mo ba? At dahil yun sa pagmamahal ng Diyos. Next one, that He gave His only Son. Jesus came here, uulitin ko lang yung gospel, Jesus came here to live a perfect life. Bakit nilive niya yung perfect life? Para pagdating mo, pag naniwala kay Jesus, you will be accepted. You will be accepted dahil kay Jesus. Sacrifice His life by His death on the cross for the forgiveness of our sin and defeat death by His divine resurrection for us. So, lagi niyong tatandaan, yan yung gospel, yung tatlong yan. Life, death, and resurrection. Third one, whoever believes in Him. Our salvation is a free gift from God. Libre, para sa ating lahat. Ang tanong is, tatanggapin mo ba? Mapapabalikwas yung sineshare nyo. Wala akong gagawin, tatanggapin ko lang. Oo, tanggapin mo lang, ligtas ka. Dapat maging firm tayo doon. If yes, you shall not perish, hindi ka magpe-perish sa impyerno. Dahil tinanggap mo si Jesus, hindi ka mapupunta ng impyerno. Napakadali, di ba? Dali lang i-share. Kasi dapat sa impyerno tayong lahat dahil sa ating mga kasalanan. Maliligtas tayo sa habang buhay ng kamatayan. And lastly, yung huling word, but have eternal life. Wala nang kamatayan, kasi nag-resurrect si Jesus tinalo niya yung kamatayan. Wala nang kamatayan. You will have eternal life. At makakasama na natin ang Diyos na nagmahal sa atin, na kung saan nang gagaling lahat ng blessing. Kung malungkot ka sa mundong ito, panigurado sa Diyos ka sasaya. Kasi nasa Kanya ang lahat. Ayun na, yung tanong. Maniwala lang, ligtas na. Kasi nabuhay tayo sa mundong ito na lagi merong ginagawa para may makuhang prize or reward. So akala natin, ang kaligtasan is kailangan mag-effort. No? So ang tanong dyan, so okay lang magkasala. Okay lang ba magkasala? Ligtas na pala ako So, yun yung sinasabi ko kanina. Siyempre, hindi. Hindi okay na magkasala. Porket ligtas ka, okay lang magkasala. Hindi. Voluntary ka ba magkakasala sa Diyos na nagligtas at nagmahal sa'yo? Siyempre, hindi. Ayaw mo nun. Second one, sa sobrang pasasalamat mo, hindi mo gagawin yung ayaw niya. Kundi, yung gusto niya at kikilalanin mo yung taong nagmahal sa'yo. So, nanggagaling lang doon to sa una nating point, no? Sa our response. Then after nyan, dito na natin sila i-invite sa church kung saan mas matutulungan natin silang makilala pa si Lord. Ang simple lang, di ba? Explain mo lang si Jesus, ito kasalanan mo, makasalanan ka. Si Jesus dumating, binuhay yung hindi mo kayang buhayin, perfect. Namatay siya para sa'yo, para patawarin yung kasalanan mo. Nabuhay siya para talunin yung kinakatakutan mong kamatayan.
then tanggapin mo lang, ligtas ka na. And then, tatanungin na nila to, syempre, yung good works mo, doon mapupunta sa dulo. Gagawa ka ngayon ng kabutihan kasi may Diyos na gumawa ng kabutihan sa'yo. So after nan, doon mo sila may invite. Kung mas gusto pa nila makilala si Lord, invite nyo sila sa church. O, ganun lang mag-share. Then lastly, after all of that, ask them if okay lang na ipag-pray sila. Kasi, ipag-pray sila, tulungan mag-pray kay Lord na tinanggap na nila si Jesus as our Lord and Savior. Dapat marinig nyo sa labi nila na si Jesus is Lord and Savior through prayer. Tutulungan natin sila mag-pray. Kaya kung nahirapan kayo mag-pray, pag-aralan nyo, pagmasdan nyo yung mga nagpipray sa harapan dito. That's why mahalaga na nandito kayo sa church. Kasi paano kayo makapag-pray kung hindi naman kayo nakakarinig? And bakit kailangan na masabi nila na Lord and Savior si Jesus? Kasi sabi sa Romans 10:9 and 13, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Confess and believe. Ligtas ka na. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Bakit tumatawag kay Lord? Kasi kailangan ng tulong. Nakita nila yung kahinaan ng puso nila. Lord, sobrang makasalanan ko. Kaya tumatawag sila sa Diyos. Dapat mapa-appreciate natin sa kanila na makasalanan sila. Parang tumawag sila sa Diyos. Tumawag sila sa Diyos. Ganon din tayo. Hindi tayo everyday okay. Kaya dapat lagi mo ma-realize na lagi kang makasalanan araw-araw at lagi mo ma-realize na kailangan mo ang Diyos araw-araw. No? So, note, wala tayong pipiliting tao. Kapag nag-share ka, share ka lang. Huwag mo silang pipilitin pumunta dito or anything. Tanggapin man o hindi, okay lang. Ang mahalaga, nakapag-share tayo. Si Lord pa rin ang bahala sa puso nila at hindi tayo. Kung may nakikita tayo mga tao na parang ang tagal nila magbago, hindi natin trabaho yun. Trabaho ni Lord yun. Kaya, ang kaya na lang natin gawin is ipagdasal sila. Lord, I pray, Lord, mag-work ka sa puso nila. Lord, yung nasabi ko sa kanila, alam ko yung words na yung buhay yon, Lord. Basta marinig lang nila. Si Lord nang bahala sa rest. So, ang gagawin mo lang, share ka lang ng share. Then, God will do the rest. Kung tatanggap ba siya at pupunta dito sa church kapag in-invite mo sila. No? Ayun, alam na natin how to share the gospel. Bakit mo ngayon siya isi-share? Diba, ito yung ating verse. Go therefore and make disciples. Ba't ko ba nalagay ito? Alam ko mahirap yan. That's why, and behold, sabi ni Jesus dito, I am with you always to the end of the age. Kapag napagdesisyonan mo na mag-share sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, huwag mong kakalimutan na ang Diyos nasa tabi mo at that very moment. Huwag mong kakalimutan, si Lord nasa tabi mo. Kung natatakot ka man sa kahit ano, bakit ka natatakot mag-share? Baka i-bash ka nila, baka ipahiya ka nila. Huwag kayong matakot. Dahil sinabi pa lang dito ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. So kung ano napagdesisyonan ni Lord sa buong mundo, gagawin niya. Nasa Kanya ang lahat. So kahit ano man mangyari, kung kay Lord ka na, wala kang pangamba kapag nag-share tayo. Okay? So 5 reasons to share the gospel. Una, evangelism builds our own faith. Next, provides eternal benefits and is an overflow of the hope that is within us. And is an act of love and pleases the Lord. So, isa-isay natin tong 5 na to and we will end. So, ano muna yung evangelize?
The word evangelize comes from the church Latin evangelizare. To spread or preach the gospel. Yun lang naman yan. Preach the gospel. Iniba lang natin. So, with the Greek root, yan, or bring good news. Hindi ko na binasa. So, yan yung, yan. Ibig sabihin yan. Ibalita mo lang yung magandang balita. Di ba kapag may narinig kang magandang balita, excited ka dapat na i-share yon. Pero bakit tayo mga tao, hirap na hirap i-share si Jesus? Minsan, kinakahiya pa. Ang awkward, parang hindi pasok sa trend. Inisip mo pa yung trend. Yeah? So first one, evangelism builds our own faith. Sabi ko dito, sa pagtuturo o pag-share, mas natututo ang nagtuturo kaysa tinuturuan. Sino mas nag-aaral? For example, kaming preachers. Kayo ba yung mas nakaka-benefit? 100% ba narinig nyo, na-absorb nyo lahat ng sinabi ko? Hindi. Actually, kami yung naka-benefit kasi alam namin from the top to bottom. Kayo, nakuha nyo lang siguro 50 to 70% ng preaching. O maybe 30. Hindi ko alam. Pero kami, 100% pinag-aralan namin. So that's why, kapag gusto mo mag-share ng gospel, nag-aaral ka at ikaw yung mababenefit doon. Nabibuild yung faith mo, nagiging mas matibay. Hindi ka na matatakutin pag pumunta ka doon sa madilim. Kasi alam mo, yung Diyos mo, siya yung may authority sa lahat. Walang makakapanakit sa'yo. Wala nang kamatayan sa Panginoong Jesus. So, mas nabibuild yung faith mo. Ayan yung mga verses, di ko na pinakita, pero pwede niyong puntahan. And then, mas nakikilala mo si Lord, imbes dun sa sinesharean mo. Pag nag-aaral ka, gusto mo mag-share, ikaw yung mas nakakilala kay Lord. Panigurado. So, first of all, ang unang nagbe-benefit is yung nag-aaral at nag-share sa Word of God. And then, nagkakaroon ka ng time kay Lord mag-aral. Then also, at malalayo ka sa tukso. Kung nag-aaral ka ng Bible, malalayo ka sa tukso. Dahil nabubuhay tayo by faith. Yan yung sinabi sa Galatians 2:20. Hindi tayo nabubuhay sa feelings. Nabubuhay tayo by faith. Kaya kapag nagalit ka, tapos naalala mo, na dapat mabuhay ako by faith, hindi dapat ako sumunod sa galit ko. Dapat sumunod ako dun sa Diyos na nagmahal sa akin. Next. Evangelism provides eternal benefits. So, hindi to masyadong pukusan, pero dahil nasa Bible to, sabihin ko na, mas lalo tayong nag-i-stay sa faith and merong reward sa atin si Lord na nakaabang. When we do evangelism, kapag nag-share tayo ng gospel, nakikita ni Lord yung ginagawa mo. And for sure, meron siyang rewards para sa'yo. Siya ang magdi-decide kung physical, spiritual, or kahit sa eternal life mo na makakuha. Kasi siya pa rin yung Diyos na magdi-decide para sa'yo. No? So, imbis na mabuhay para sa sarili, nabubuhay tayo para sa iba. Yun yung reward natin. Kasi tayo, nabubuhay tayo dito para sa sarili. Nag-aaral ka para sa sarili. Nagtatrabaho ka para sa sarili. Sa evangelism or sa pag-share ng gospel, nabubuhay tayo para sa ibang tao. Nag-aaral ka para sa ibang tao. Gusto mo matutunan yung gospel para ma-share mo sa tao nasa paligid mo. Napipreach kami dito sa harapan, nagbibigay ng oras, hindi para lang sa amin, kundi para talaga lahat sa inyo na makakarinig. Then, pangatlo, evangelism is an overflow of the hope that is within us. Yung hope na mag-o-overflow sa'yo. Diba kapag meron kang, sa mga magkakaroon ng relasyon, hindi mo sisikreto yun eh. Dahil meron kang bagong karelasyon, gusto mo malaman agad. Naalala ko yung time, sinabi ni Mayan, i-post mo naman ako para malaman ng mga friends mo na tayo pa rin. Sabi, oo nga naman. O sige, post ko nga. Kaya nung birthday niya, na-post ko siya, kahit late na. 12:01 na, hindi niya na birthday. Alala ko lang.
So, sabi ko dito, kapag meron tayong hobby na nagpapasaya sa atin or may mas masaya nangyayari sa atin, di ba sinishare natin yun? Di natin maiwasan. Ganon din sa pag-share ng gospel. Kung talagang na-appreciate natin ito at masaya na naisin talaga nating i-share ito. Kung na-appreciate natin ito at masaya tayo dito, naisin talaga nating i-share ito. Di ba? Minsan, okay lang yon. Gusto mong i-share pero tinatamad ka. Dahil katawan mo yun eh. Pero yung nais mo na mag-share, galing sa Panginoon yun. Ngayon, mamimili ka ngayon, yung katamaran mo o yung pag-share. Pag-aaral ng Bible o yung katamaran mo. Lagi tayo may desisyon lagi sa buhay, araw-araw. No? Fourth one, evangelism is an act of love. Ito na. Mag-aaral ka, mag-share ka sa magulang mo, lahat naman tayo mahal magulang natin eh. For sure sila yung pinakaunang nasa isip nyo, top of the head, na share nyo ng gospel, magulang. Kasi, isang mark ng pagiging follower ni Jesus ay ang pagmamahal. Tama naman. Nagmamahal tayo. We know na ang kaligtasan ay free gift at para sa lahat. Sino man yan. Basta nabubuhay, basta nakakarinig, nakakaintindi, para sa lahat. Kaya ang pinakamapait na pwede natin gawin sa isang tao ay hindi ito i-share. Kaysa isang pag-asa ng lahat. Masakit man, mahirap man sabihin, pero kapag wini-withhold mo yung gospel at hindi sinishare, lalo na kung may nakita kang pagkakataon, hindi mo na ipapakita yung pagmamahal. Kaya ngayon, kung nagpaplano kayo na mag-share sa magulang nyo, simulan nyo na. Magtanong na kayo, mag-research na kayo, mag-aral kayo. Kasi I know, habang patanda ka ng patanda, mas matindi yung dinadala or nagiging burden ng isang tao. Tayo, medyo bata pa tayo eh. Pero sa magulang, medyo mabigat na. Marami na silang iniisip. And ano yung magpapakawala sa kanila doon? Yung gospel ng Jesus Christ. Kaya we love because merong unang nagmahal. Kaya magmamahal tayo. Mamahalin natin sila. Kaya merong unang nag-share, mag-share ka. Parang yung araw, ang nire-reflect ng buwan is yung liwanag ng araw. Ganon din tayo. Anong ire-reflect mong love sa ibang tao? Yung love na nanggagaling sa Diyos. Kaya iba sa atin napapagod magmahal kasi pilit mong pinoproduce. Imbis na kumuha sa Diyos na pinaka-source ng lahat. No? And lastly, evangelism pleases the Lord. Gustong-gusto ni Lord yan. Magmahalan tayo by sharing yung kung ano yung makakatulong sa ating lahat. And that is yung gospel ni Jesus Christ. Naturally, gusto nating i-please ang Lord na nagligtas sa atin. Kaya naturally, natin na naisin na mag-share. Kasi, nakaka-please ito kay Lord. Ito ang gusto niya, na magmahalan tayo. So, ayan lang. Everything that we do pleases the Lord. Pero yun at yun lang ba yung gagawin mo? Attend ka lang ba ng attend? Yes, yung pag-attend mo dito, nakaka-please kay Lord yun. Pero yun lang ba yung gagawin mo? Kapag sa sobrang pasasalamat ko dati sa nanay ko nung binilhan ako ng cellphone, hindi lang paghuhugas ginawa ko. Laging hugas? Paano yung pagwawalis? Pagpupunas? Lahat ginawa ko, lahat ng gusto niya. Hindi dahil sinabi niya, kundi dahil gusto ko talagang gawin para sa Kanya. Then ganun din tayo sa Panginoon. Kung sa tingin mo parang puro attend ka na lang, we can help you. We can encourage you na gumawa pa ng iba. Tuturuan. Tuturuan kumanta, tuturuan tumugtog, tuturuan sa computer, tuturuan na mag-share. Willing tayo magbigay niyan. Ang dami natin training. Ano nangyayari? Napapabayaan. Or hindi man napapabayaan. I mean, hindi na nasusundan. Note,
Ayan na naman tayo. Hindi tayo namimilit ng ibang tao. Hindi ko kayo pipilitin mag-share. Hindi ko kayo pipilitin na gawin yung kung ano yung tamang gawin. Pero pinipilit natin ang sarili natin. Dapat pilitin natin yung sarili natin na magmahal because we are living by faith and not by feelings. Kung yung feelings mo sinasabi, tinatamad ka, pipilitin mo ngayon yung sarili mo pumunta ng church. Ganon ang isang Kristiyano. Hindi tayo namimilit ng ibang tao. Ang pinipilit lang natin is yung sarili natin. Kasi yung katawan natin gustong mamuhay by feelings. Pero ang pinakagusto natin at yung binibigay ng Diyos is mabuhay tayo by faith. Namatay si Jesus para sa akin. Namatay si Jesus para sa akin. That's why gagawin ko to. Yan. And this will be our last verse. Sabi ni Paul, I have been crucified. Ito yung verse natin nung anniversary. Kung naalala niyo. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. Hindi na ikaw yung namumuhay. Kundi si Kristo na namumuhay ngayon sa atin. Si Kristo na yung gumagalaw sa buhay nyo. Yung bigla ka naghugas, bigla ka naging masipag, yung bigla ka nagwalis, bigla ka nagpresenta, maglalaba ako, kung ano, lalabahan natin. Yung bigla kang, iba yung ginagawa mo. Si Jesus na yon na nag-work sa inyo. Kung sa tingin nyo nagbabago kayo, si Jesus yon gumagalaw. And the life now I live in the flesh, I live. By feelings? Yung flesh natin, laging nakabase yan sa feelings. Kapag ayaw niya masaktan, lalayo. Pero by faith, kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakatamad, pipilitin mong pumunta. Pipilitin mong gawin. Yun yung by living by faith. Kaya meron kanta, di ba, sa nating isipan, I'm not gonna live by what I see. Nakikita, I'm not gonna live by what I feel. Kasi dapat by faith tayo namumuhay. Dapat lagi natin makita kung feelings ba to or faith. Feelings ba to or truth. Live by faith in the Son of God. Lagi tayo nakatingin. Yung object ng faith natin. Yes, may faith ka nga, pero saan ka nakatingin? Ang faith mo na kay Kristo. Na nagmahal sa'yo. And this is the last who loved me and gave Himself for me. Ayan ulit yung gospel. Nagmahal at namatay, binigay ang sarili para sa ating lahat. Nasa atin na. Nasa atin na yung susi para maligtas yung mga taong mahal sa buhay natin. I-share natin. Yun yung tungkulin natin ngayon as a receiver of grace and love ng ating Diyos na namatay para sa ating lahat. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Pinagkaloob mo sa aming lahat. I hope and I pray, Panginoon, na itong pag-share ng gospel will spark in our hearts, in our mind, na patuloy na mag-aral ng iyong salita. Patuloy na kilalanin ka, Panginoon. Patuloy na alamin kung ano yung, patuloy na hingiin yung opportunity, Panginoon, na magkaroon ng opportunity na makapag-share sa mga taong mahal namin, sa mga taong malalapit sa amin, at madala namin sa church na to upang makilala ka at masamba ka, Panginoon. I pray and I hope, Panginoon, na itong na rinig namin, Panginoon, mag-push namin na mag-share, na mahalin yung nasa paligid namin. Kasi ultimately, nagmamahal kami pag sumusunod kami sa gawaing bahay. Yes, nagmamahal kami kapag pumupunta kami dito ng maaga. Yes, nagmamahal kami pag nakikinig kami, Panginoon. Pero ultimately, nagmamahal tayo when we want to share His Word sa mga taong hindi pa nakakarinig. I hope and I pray, Panginoon, na magawa namin or magkaroon kami ng opportunity to share your love, your life, your death, and resurrection sa lahat ng taong
nangangailangan at namumblema sa kamatayan na kinakatakutan namin. Kaya Panginoon, sa iyo na po namin tinataas saglit na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen.